estudyante ngayong araw pero nananatili umanong pangarap ang edukasyon para sa mga kabataang lugmok sa kahirapan. Karapatan ng bawat Pilipino ang edukasyon pero ang ilang bata sa Rodriguez Rizal tila sumusuot sa butas ng karayom sa dinaranas silang hirap makapag-aral lang. Hinimok ang pamahalaan na paigtingin ang mga programa laban sa katiwalian. Ito ay matapos makakuha ng 33 points ang Pilipinas sa Corruption Perception Index 2022 na ginawa ng global watchdog na Transparency International. Sinasalamin umano ng index ang pananaw ng mga tao sa estado ng katiwalian sa kanilang bansa. Naman tayo sa huling pagdinig ng Kamara hinggil sa umano'y maanumalyang paggasta ng pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte at Department of Education nung siya pang kalihim nito. Vice President Sara Duterte is asked to face the National Bureau of Investigation to explain her alleged death threat against the first couple and the House Speaker. Nauwi sa komosyon ang pagpapalipat ng Kamara sa nakaditing na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa 10 oras ng gabi. Uminit ang ulo ng Vice Presidente at sa isang online briefing, nagbanggit siya na kung ipapatay raw siya, may inupahan siyang papatay sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. A slew of Filipino celebrities are eyeing government positions this coming 2025 elections. Celebrities officially declaring their intention to run for local and national positions. From movie icons like Vilma Santos and Nora Honor, drama and action stars, TV hosts, young stars, comedians, athletes, beauty queens, and social media personalities. They say there's no business like show business, but is politics turning out to be a new world of show business? Muling nilinaw ng Commission on Elections na tatanggapin nila ang COC ni dismissed Mayor Alice Guo sakali maghain ito ng Certificate of Candidacy. Pero madidisqualify din ito maliban na lang kung makakakuha siya ng Temporary Restraining Order o TRO. Sa puso ng Pilipinas, kung saan ang bawat kalsada, ang bawat komunidad, at bawat araw ay puno ng buhay at kwento. May isang malakas na tinig na madalas ay hindi naririnig. Ang tinig ng mga tao. Ang Danas Pilipinas, Sigaw ng Taong Bayan ay isang dokumentaryo na nagbibigay diin at nagpapalakas sa tinig ng mga mamamayan na naglalaman ng mga kwento ng mga ordinaryong Pilipino na ang mga karanasan ay sumasalamin sa kabuuan ng ating bayan. Dito, tatalakayin natin ang buhay ng mga Pilipinong may tapang at lakas mula sa mga syudad hanggang sa mga liblib na pook, mga kwento ng hirap, pag-asa, laban, at ang walang hanggang diwa ng katatagan. Mula sa mga simpleng pangarap hanggang sa mga makulay na pakikibaka para sa katarungan at pagbabago. Ang dokumentaryong ito ay magiging bintana ng mga isyung malapit sa puso ng bawat Pilipino. Sa Sigaw ng Taong Bayan, ating bibigyang pansin ang mga hinanakit at hadikain ng nakararami at itatampok ang kanilang kolektibong sigaw para sa makatarungan, pantay-pantay at mas maunlad na bukas. Hindi lamang ito isang tawag sa aksyon. Ito ay isang pagpupugay sa lakas ng loob at tapang ng mga mamamayang Pilipino na patuloy na nagsisilbing ilaw sa landas ng pagbabago. Ang Danas Pilipinas, Sigaw ng Taong Bayan ay isang dokumentaryo ng hindi matitinag na pag-asa, isang paalala na sa bawat pagsubok, ang tunay na lakas ng Pilipinas ay nasa mga kamay at puso ng kanyang mga tao. Ako po si Ravel S. Vasquez, 14 na taong gulang. Ako si Annalisa Espiritu, 56 years old. Gaano kahirap ang pag-aaral sa ating bansa? Sakto lang po. Paanong sakto? Sakto lang. Medyo yung grading system lang po yung mahirap. Yung
mga pinapagawa pong project doon lang po medyo nahihirapan. Pero yung sa pagtuturo po ng mga teacher, okay na. Okay, so just to answer that question, of course, alam naman natin kung gaano kahirap ang pag-aaral sa bansa. Bakit? Unang-una sa lahat, kahirapan. Dahil sa kahirapan, nahihirapan yung mga tao na mag-aral at maraming kabataan ang mas pinipili na magtrabaho muna. Kasi kahit naman sa public school tayo pumunta kung titignan natin mabuti, yung mga materials, yung mga project, gumagamit pa din tayo ng pera. At hindi lahat ng bata ay may sumusuporta. Napakataas na ng population natin kung bibilangin natin. Marami pang mga bata na maaga nabubuntis. So, mahirap talaga mag-aral kasi walang suporta sa kanila. Kaya yung iba, lumalaki ng mahirap, walang suporta. So, talaga mahirap. Literal. Tapos, marami pang corruption sa government na imbis na yung pera, maipambibili ng mga equipment sa eskwelahan, sa public, ang nangyayari, nabubulsa lang. So, sobrang hirap talaga sa totoo. Mahirap ang pag-aaral dito sa ating bansa. Una ay kung malayo ang eskwelahan. Pangalawa, kakulangan sa pag-tustos sa pag-aaral ng mga magulang. Mahirap ang pamilya. Wala talagang kakayanan. Walang trabaho ang tatay o kaya ang nanay. At kumbaga, ang kinikita lang nila sapat lang sa pang-araw-araw na kanilang pangangailangan, makakain. Ganun. Kaya hindi kayang magpaaral, kaya napakahirap talaga na mag-aral o magkapag-aral lang isang bata sa Pilipinas kapag dumaranas ng mga ganong sitwasyon. Bakit kaunti lamang ang may kakayahang makapag-aral sa ating bansa? That's a good question actually. Bakit nga ba konti lang may kakayahang mag-aral? So tulad ng sinagot ko dun sa umpisa, medyo re-relate natin konti. Due to the poverty, and second one is inflation. So marami sa mga tao ngayon hindi marunong umandal ng pera. Kaya yung mga mayayaman lang kadalasan nakakapag-aral sa matataas na paaralan. So bakit nga ba nila pinipili mag-aral sa mataas na paaralan? Siyempre, kapag nag-aral ka sa mga private school or may mga taas na martikula, mas natututukan yung educational system. Kasi bayad yung mga taong nagtuturo doon. Kasi kung ako tatanungin nyo, ang eskwelahan is a kind of business. Hindi yan para lang matuto ang mga tao. Tinuturuan tayo kung paano maging masipag. Yayaman ka lang dyan kapag kung kurso mo, doktor, piloto, but the rest, ang ending mo dyan, empleyado. So it's all about business. Kaya nga tayo naghihirap Kaya limitado lang talaga yung mga tao may kakayahang mag-aral. Although, may mga tao pa rin naman or may mga batang nakakapag-aral, pero hindi lahat. Kasi hindi naman lahat may kakayanan. So bawat tao may kanya-kanyang pribilehiyo. So yun ang dapat yung tandaan. Pinaka-sagot dyan dahil sa kahirapan. Kaya kakaunti ang nakakapag-aral, walang kakayanan na makapagpaaral ng anak. Ano ang ilan sa paraan ang sa tingin mong solusyon para makapag-aral ang walang kakayahan? Ano po, yung sa tulong po ng pamahalaan, tapos yung din po yung yung nga po sa mismong paaralan nyo, yung magbawas po nila ng mga gawain ilang bayaran ka. Based on my observation these past few years, the common resolution the government provided. So, alam ko namang aware na kayo doon. So, ano nga ba yung mga resolution na binibigay nila? Yung mga free martikula, common na ngayon, lalo na pagdating ng senior high school. May mga nakakapag-aral lang ng private school, tapos binibigyan sila ng government. So, isa ako doon before. Nakapag-aral ako ng private. So, just to answer your question, to be specific, provide more opportunity for those poor people, not only for rich people. Kasi may privilege na kasi na mag-aral, tas kadalasan sa kanila pa mas natutunan natin siya sa paano paraan sa pagpapagawa ng maraming private school. So bakit nga nila ginagawa? Katulad na sinabi ko kanina, it's all about business. So ang solusyon na naisip ko, sana kung ako is related sa government is mag-provide tayo ng mas maraming public school. Supportahan natin sila when it comes on financial. So build big facility, magbigay tayo ng maraming library. So in that way, mas magkaroon ng maraming resources yung mga bata. Mas makapag-aral sila kahit walang suporta ng magulang. So ano pa ba? Aside from that,
magbigay tayo ng free allowances, hindi yung puro binibigay natin sa private school. Nag-aaral na nga sila sa private school, binibigyan pa natin ng mga discount. So instead na magbigay tayo, magtuon ng pansin doon, pagtuon natin pansin yung mga taong walang magulang, walang pang suporta. Bigyan natin sila ng kalayaan makapag-aral. Kasi sa panahon nila, napakahirap na talaga eh. Marami na talagang batang hindi nakapag-aral. Kahit tignan nyo sa statistics, makikita nyo yung sinasabi. Yun lang. Dapat ay maglunsad ang gobyerno ng libreng paaralan o libre pang edukasyon o mga financial assistance para sa mga batang mag-aaral na gustong mag-aral pero walang pampaaral ay masustain o masuportahan ng gobyerno. Ano ang magagawa ng gobyerno over here? So, yeah. So, i-connect ulit natin sa kanina. Actually, majority of my answer is general na talaga. So, nasagot ko na rin yan before dun sa mga naunang tanong. So, ano nga ba yung magagawa ng government natin ng whole dito? So, yeah. By providing full support to those poor children, for those who don't have family, for those who don't have privilege. Creating a lot of facility, giving full support, allowances, and of course, para sa mga estudyante na nakatira sa probinsya, para hindi na sila nakakarating sa malayo, sobrang delikado nun. Marami silang sakripisyong ginagawa, yung iba, lumalangoy pa. Kung napapanood nyo sa Jessica So, or sa Magpakailanman, marami na na-feature na doon, which is hindi nakikita ng government doon. Kasi nga, nakafocus sila sa pagpapaunlad sa Manila. Nakakalimutan nila yung mga tao sa probinsya, kaya ang resulta, pupunta sila dito sa Manila. Nagiging crowded na tayo masyado. So, yun nga, ang magagawa lang ng gobyerno, provide more facilities lang talaga and full support sa financial. Yun lang. Scholarship. Ang edukasyon ay mahalaga, ngunit sa ating sitwasyon, paano ito magiging mahalaga kung ang ilan sa mga bata ay hindi makapag-aral dahil walang sapat na suporta at kakayanan upang makapag-aral at makabayad ng matrikula. Ang mga bayarin katulad ng mga uniforme, mga papel, sa pagsusulit, maging ang ilang proyekto ay hindi kayang matugunan, ano nga ba ang solusyon? Yung paningin, gaano ka-importante ang tax payment sa bansa? Saan ito napupunta? Okay, so talking about importance of tax, actually I wanna be really honest here. Hindi talaga ako fan ng mga tax. But just to answer the question, so gaano nga ba kahalaga yun siya? Mahalaga siya somehow kasi nagagamit siya sa pagpapaunlad ng economy. In what way? Kapag may mga calamity tayo, yung mga donation na nakukuha ng mga taong nasasalanta, doon yun kinukuha sa mga tax. Sa pagpapaunlad ng mga maraming bagay actually, mga structure, mga building, kung saan nakapagtrabaho yung mga tao, yung mga kalsadang nilulubog na. So, kinukuha rin nila sa budget yun, sa tax natin. Actually, there's a lot of benefits. So, kung isa-isahin natin masyado mahaba. But to improve the economy, that's the importance of having tax. Napakahalaga ang tax payment para dito sa ating bansa. Ito ay napupunta para dito sa mga pangangailangan ng bansang pantulong, lalo na sa mga kalamidad tulad ng mga nabagyo, nabaha, mga nalindol. Diyan ginagamit ang mga tax payment natin. At pantulong doon sa mga mahihirap, lalo na mga na-ospital. Yan ang isa sa mga benefits ng pagbabayad natin ng tax payment. At yung mga ayuda, yan, dyan din ang gagaling yan para sabi na para sa mahihirap. Yung 4Ps, yan dyan yun. Yung PhilHealth, yung mga SS, yan dyan ang gagaling sa ating mga tax payment. Yung mga beneficiaries o yung mga benefits natin na galing sa gobyerno ay mula yan sa pagbabayad natin ng mga tax. Ano ang maitutulong ng mga tao sa mga problema at bayarin ng ating pamahalaan? Yan, ang maitutulong ng mga tao para sa mga bayarin at problema ng ating pamahalaan ay maging tapat sa pagbabayad ng buwis. Ano ang kadalasan mong ginagawa sa tuwing dumarating ang bills katulad ng kuryente at tubig? Of course, I pay my bills. Hindi naman natin dapat takasan yun. So, ayun na. Just to answer directly, so binabayaran ko yung bills ko. Of course, I'm responsible enough to manage my own life, to pay my own bills. Ang nagiging problema kasi minsan, yung mga tao, sobrang hirap na
nag-jumper, hinahakot ng tubig, kumukuha dyan sa mga tabi-tabi. Alam niyo na yun, yung mga ways sa buhay. But just to answer the question, syempre binabayaran natin kasi nakakatulong din tayo sa economic growth. Kasi nga, involved in tax dun, di ba? So, bibigay tayo para sa ikaunlad ng ating lugar o ng ating bansa. Siyempre, magbabayad kasi kailangan yun bayaran dahil ginagamit mo yun sa araw-araw. Gaano kahirap? Mahirap, nahihirapan ka lang magbayad kapag walang pambayad. Pero may solusyon dyan Dapat, para hindi ka mahirapan, ay pinag-iipunan yung mga bayarin. Mga pag-ibubukod-bukurin mula sa maliit mong kita, kahit maliit yung kita mo, kapag iniipon mo, yung pambayad mo sa bawat bills ay makakabayad ka, hindi ka mahihirapan. Kaya lang nahihirapan dahil wala kang pambayad. Bakit laganap ang korupsyon sa bansa? Laganap ang korupsyon sa bansa dahil sa mga pansariling mga hangarin. So, one of the common reason is wrong decision making by Filipinos, of course. When it comes sa politics, dyan tayo nagkakaroon ng problema. Hindi ko naman sinasabi na kapag tama yung voting system natin is mawawala na yung corruption. So, kahit saan naman bansa merong corruption. So, may sinasabi nga tayo minsan na prevention is better than cure. So, that's the bottom line always. You need to vote wisely. Hindi naman porket may magagandang salita tayong narinig is iboboto agad natin. Meron niya ako narinig na sinabi, saan ko ba narinig yun? Ang sabi niya, ang magnanakaw muna bago tumakbo. Ang mga politician, tatakbo muna bago magnakaw. So you need to vote wisely. Tingnan mo yung mga plataforma nila, yung mga nagawa nila. Pero at the end of the day naman kasi, kaya hindi nawawala yung corruption kasi maraming pera sa government. And ang mga umupo sa gobyerno is yung mga taong may kakayahang magnakaw. Walang umupo sa gobyerno na hindi nagnakaw, tandaan niyo. So yeah, corruption, hindi mawawala yun. Never! Paano maiiwasan ang korupsyon sa bansa? Maiiwasan lang ang korupsyon sa bansa kung ang mga nanunungkulan ay merong balala pagkatakot sa Diyos, may malinis na puso at tapat sa kanilang mga paglilingkod sa bayan. Ano ang epekto sa iyo bilang isang Pilipino ang nangyayaring issue ngayon sa pagitan ng Presidente at Vice Presidente? Actually, just to be honest, wala masyadong epekto sa akin yun. But since dumadaan sa SOCMED, and marami na rin ako narinig na balita about sa kanila, so medyo disappointed ako sa mga nangyayari. Bakit? Kasi binuto sila ng taong bayan. Sila yung binoto. Unity ang kanilang laging sinasabi before. Pero tignan nyo sila ngayon, hindi sila good example. Sila mismo nagbabangayan, nagsisiraan. Ganyan ba ang tamang pag-upo sa gobyerno? Paano magkakasundo ang mga tao kung yung mismong mga namumuno hindi tayo magkasundo? Bakit? Dahil sa pera. Ano pa? Sa corruption, sa pagtatago ng mga baho. May mga bagay na gustong gawin isa, na gawin ng isa, or baka naman nagkakaroon ng conflict sa negosyo na hindi natin alam. We never know. So, ako, wala akong pakialam as long as I'm living my life. Of course, I'm responsible. Hindi naman natin pwede asa sa kanila yung buhay natin. Kaya yung mga taong sinisisi lagi yung gobyerno, sila yung mga taong tamad. Bakit? Kasi hindi nila kaya tumayo sa sarili nilang paa. Lagi silang naaapektuhan sa kahit anong nangyayari sa government. Pero kung matalino ka talaga at alam mo sa sarili mo na kaya mo maging successful mag-isa, hindi ka maapektuhan sa mga nangyayari sa politika. Kasi alam mo naman na kaya sila nandyan is because of corruption. Napaka-common na yan. Yun lang para sa akin. Siyempre, disappoint ako kasi dapat sila na yung ehemplo ng bansa. Pero sila pa itong nagiging dahilan para, sabi nga maraming yung hindi magkaisa ang bansa, magkaroon ng kaguluhan, pagkawasak, dapat magkakasundo-sundo ay hindi nangyayari yun, kundi sabi nga ay nagkakaroon pa ng mga problema lalo dahil silang mga mismong leader ang pinagmumulan ng kabubuhan.
Ano para sa'yo ang isang tunay na pinuno? That's a good question. Para sa akin, ang tunay na pinuno is yung kaya i-handle yung mga taong nasasakupan na. Dapat, kung ikaw ay isang pinuno, unahin mo muna kung ano yung kabubuti ng mga tao bago yung sarili mo. Di baling ikaw yung mawalan, ang importante, yung mga kasama mo o yung mga nagtitiwala sa'yo is nagiging matagumpay sa buhay. So marami naman tayong way dyan, pinuno sa kung saan, organisasyon, sa politika, actually kahit sa maliliit sa fraternity may mga pinuno din dyan. So depende na sa atin yung importante tayo maunang. Pero para sa akin, kung sinabi ko dapat, inuuna mo yung tao mo. Marunong ka mag-lead, transparent ka palagi sa mga issue, hindi ka bias. Dapat yung pangunawa mo is malawak. Hindi porket may narinig ka sa isang tao, paniniwalaan mo na agad. Kasi kapag pinaniwalaan mo agad, na hindi mo pa naririnig yung side sa kabila, ang tawag sa'yo, uto-uto. Hindi ka leader. Madali ka lang i-manipulate. Ang tunay na leader, may strong emotion, may strong mind, and strong decision making. Yun lang. Thank you. Isang tunay na pinuno ay dapat ay una may takot sa Diyos, maging mabuti siyang example, may malinis at tapat na puso sa paglilingkod, malinis ang hangarin sa bayan, at malinis ang kanyang pag-iisip upang hindi siya mabahiran ng anumang katiwalian sa bansang kanyang nasasakupan. Sa parating na eleksyon sa darating na taon, ano ang mga simpleng batayan mo sa pagpili ng mga mamiminuno? Ang aking magiging batayan lang ay siyempre uusisain ko yung kanilang mga political background, kanilang family background, upang nakita ko nga kung karapat dapat talaga sila na iboto. Dapat talaga may masusi tayong pagsisiyasat sa pipiliin natin kung sino ating iboboto. Maging matalino tayo, humingi tayo ng wisdom sa Lord upang kung sino talaga yung nararapat na iboto sa darating na eleksyon na dapat na mamuno para sa ating bansa. Ang edukasyon, pagbabayad katulad ng buwis, kuryente at tubig ay isa sa mga araw-araw na hinaharap ng mga Pilipino. Ngunit paano nga ba masusolusyonan ang mga problema katulad nito kung laganap pa rin ang korupsyon sa bansa? At kailan ba tayo magkakaroon ng pinuno na kaya matugunan ang problema ng bansa at hindi siya ang mag-uumpisa ng problema para sa bansa? Ito ang boses na sumisigaw sa araw-araw. Hanggang kailan ito magiging tago sa gobyerno? Ito ang Danas Pilipinas, sigaw ng taong bayan.